Dahil sa paparating na bagyo, lalong naka-alerto ang mga pantalan. Pero marami pa rin mga pasahero na tuloy ang bakasyon sa gitna ng banta sa lagay ng panahon. At live mula sa Batangas Port, saksi si Joseph Moro. Joseph? Ngayon pa lamang dumadating yung marami sa ating mga kababayan nang pauwi sa kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Itong nasa likod natin ay bahagi ng sa pagitan ng Terminal 3 at 2 ng Batangas Port. At ngayon pa lamang yan pupuno ng ating mga biyahero. Yung mga nakikita nyo ay sasakayan ng mga Ro-Ro vessels. At hanggang bukas na yan, magdamag na silang mag-aabang nung kanilang sasakyang mga barko. At may nakausap natin ngayong maghapon ay bagaman alam nila yung may bagyo ay hindi nila alintana ang banta nito. Kalmado ang dagat, malinsangan pa dito sa Batangas Port ngayong gabi sa gitna ng nagbabantang pagpasok ng bagyo sa bansa anumang oras ngayong gabi. Tuloy pa rin ang mga magbabakasyon ngayong Semana Santa. Katunayan, mahaba ang pila sa mga Ro-Ro vessel papunta sa mga karatig na isla. Sa tala ng Philippine Ports Authority, halos 30,000 ang mga pasaherong dumating at umalis sa Batangas Port. Marami sa kanila bagaman alam na may papasok na bagyo, tuloy pa rin sa planong bakasyon. Pauna na kami. Hindi naman siguro. Marunong naman kami lumangoy. Sayang naman yung summer. Hindi naman. Kasi may tiwala naman ako sa barko ng Philippines. May ilang magbabarkada ang lakad tulad ng mga Koreanong ito na pabalik-balik na raw sa Pilipinas. Second time. So why do you keep going back? Magandang place dito, di ba? Pero may ilang hindi batid ang papalapit na bagyo nang magplanong umuwi ngayong Semana Santa. Lunes na. Lunes, hindi kayo nag-worry na may bagyo? Baka mas stranded kayo, ganyan. Hindi kasi namin alam may bagyo. Wala pa namang typhoon storm signal na nakataas sa Batangas at karatig na probinsya. Aurora, Isabela at hilagang bahagi ng bansa ang tinutumbok ng bagyong papangalanang Chedeng pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility. Pero kung mas stranded, ang mga tumawid ng Puerto Galera pagka Holy Week, payo ng mga nagbebenta ng tiket ng bangka. Pagka nagkaroon po ng signal, stop talaga kami kahit maraming tao. Wala po kami magagawa. Hindi. Ay, hindi po talaga. Ipupunta po sila, mag-confirm po sila ng tickets, tapos may tao po kami dun sa White Beach. So sila po ang mag-a-advise na wala pang biyahe or ganong schedule, may biyahe na kami. Kung may abutan naman ng bagyo sa pier at malayo ang kanilang uuwian, papayagan silang manatili sa terminal habang nagpapalipas ng bagyo. Kung malapit lang yung uwian nila, they can go home. Pero kung hindi naman sila makakawit malalayo, iha-house namin sila sa both terminal. Okay, so pwede naman mag-stay. Oo, pwede naman. Habang kasi nandito na sila. Dahil wala pang epekto sa bansa ang palapit na bagyo, wala ring pinigilang biyahe ng barko mula sa Manila North Harbor. Pipray naman po kami. Okay. Pero alam nyo po na may darating na bagyo, ma'am? Okay. Kinakabahan din. Malayo naman po sa atin yung malas kasi nagdadasal naman po tayo lagi sa Panginoon. Pero ibang usapan na raw kung may itaas na storm signal ang Pag-asa. Kung yung pupuntahan naman niya, hindi affected ng signal, pwede pa rin siyang tumuloy doon. Pero kung yung waters na medyo magalaw na, may mga lugar kung saan pwede silang mag-take shelter. Kaya sa mga oras na ito ay maliwalas pa naman ang panahon dito sa Batangas Port bagaman medyo mahangin, no? At wala pang signal na nakataas dito sa Batangas at maging dun sa kaparating natin ng mga probinsya. Sabi naman kasi ng Pag-asa, ang tinutumbok nito ay yung hilagang bahagi ng ating bansa. Pero paalaala muli na oras magkaroon ng signal number 1, kahit signal number 1 lang dito sa Batangas ay ititigil ang lahat ng biyahe ng mga sasakyang pandagat. Live mula rito sa Batangas City, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.